Pasukin natin ang gubat na ito upang makita ang sinasabi nilang old growth trees na halos 100 taon daw ang tanda. Sa taas ng punong ito na aabot ng 80 talampakan, hindi biro na marating ang tuktok. Nakakalulang akyatin ang punong ganito na katanda. Pag narating mo ang tuktok, aabot ka na sa taas na 80 talampakan. Mahigit 100 taong na kailangan upang lumaki ang ganitong klaseng puno. Pero sa loob lamang ng isang oras, kaya itong maputol ng mga tao. Ilan na lang ang mga old growth forest o sinaunang gubat sa bansa kung saan nabubuhay pa ang mga daang taon at matatandang puno. At ayon sa mga eksperto, bilang na ang araw ng mga gubat na gaya nito. Sa patuloy daw na pagputol ng mga puno, tinatayang sa taong 2020, wala na ang mga old growth forest sa Pilipinas. Bibihira na lamang ang ganitong klaseng mga puno. Nakusa na lang bumagsak dahil sa katandaan. May panahon, bago pa magkaroon ng tao sa mundo, luntian ang kulay ng lupa mula sa himpapawid. Ang kabundukan ay napapaligiran ng tataasang puno na di na halos maabot ng paningin. Nang dumating ang mga tao, naging kaagapay nila ang gubat sa lahat ng kanilang pangangailangan. Tinayuan ng mga tahanan, tinaniman ang lupa para may anihin at kainin. Dito sa gubat ng Panghawilan, sa Surigao del Sur, magsisimula ang mga katutubong mamanwa ng kanilang bagong buhay. Gaya ng maraming henerasyon ng mga tao na sumilong sa kagubatan, magtatayo ng isang komunidad ang mga mamanwa sa araw na ito. Pagkahawi sa mga punong kahoy, maaari na silang magtayo ng mga bahay. Sa loob lang ng 5 oras, mabilis na napatag ang parting ito ng gubat na singlaki ng 4 na basketball court. Uma kami, tanom ng mga kudob sa mahimo namon mahitanom para mabuhay na ang pamilya. Pero maliit na bahagi lang ng gubat ang sakop ng tahanan ng mga mamanwa kumpara sa lupang nasasakop ng mga syudad. Noong 1870s, ang Pilipinas ay nababalot pa ng halos 70% ng gubat. Pero ngayon, tinatayang nasa 8% na lang ang natitirang original na forest cover ng bansa. Maging ang pinakamalalaking lungsod na kilala natin ngayon ay gubat dati. Deforestation rate is somehow directly proportional with population rate. Pag mataas ang inyong population, mataas din ang deforestation. Ang biyaya at produkto ng gubat, malayo ang nararating. Araw-araw, di man natin pansin, binubuhay at pinapakain tayo ng gubat at lupa. Pati ang ating mga kagamitan,
galing sa puno, maging ang ating tirahan. Pero sa taong 2025, ayon sa ilang eksperto, ay maaring maubos na ang mga gubat. Yan ay kung magpapatuloy ang mabilis na pagputol natin ng mga puno at ang pagpatag natin sa kagubatan para sa iba't ibang pangangailangan. Hanggang gusto natin ng mga French fries, tuloy-tuloy ang pangangailangan natin sa mga patatas na kailangan mong i-grow sa mga areas na matataas ang altitude. Kino-convert natin yung mga lupang yon. Marami na tayo, marami tayong demands. Yung klase ng society natin, mga technology natin kailangan, ay nangangailangan madalas ng mga serbisyo ng mga forest. Isipin natin, sino ba sa atin ang hindi gumagamit ng papel, lapis, silya, mesa o kasangkapan na gawa sa puno? Pero naitatanong ba natin kung saan nagsisimula ang mga ito? Sa gitna ng masukal na parte ng gubat, isang red lawan ang pinuputol ng mga logger. May taas itong halos 30 talampakan. Mahigit 50 taon na ang tanda ng punong ito. Pero 2 minuto lang ang aabutin para mapatumba ito. Ang 100 board feet ng red lawan na ito ay babayaran sa mga logger ng lampas lang ng 1,000 piso. Isa ang lawan sa mga punong dating marami dito sa Pilipinas. Pangunahing exporter ang Pilipinas ng lawan noong 1960s. Ngayon, hindi natin masagot ang mga pangangailangan natin sa kahoy. Kaya tayo ay bumibili na. Gawang wala na tayong resources dito sa atin. Pero dahil sa matinding demand para sa punong ito, kumaunti ang bilang nito hanggang sa maging critically endangered o malapit nang maubos sa balat ng lupa. Ang nangyari sa lawan ay patunay lang na posibleng maubos nga ang mga puno. At sa kabila ng kakaunti na lang nitong bilang, ang red lawan ay isa pa rin sa patuloy na hinahanap sa merkado. At kahit pa may isang moratorium sa pagputol ng puno ang ipinatupad ngayong taon, marami pa rin kliyenteng naghahanap ng illegal na hardwood. Samantala ang mga lawan na ito na naiwan matapos ideklara ang moratorium ay maghihintay ng panahon kung sila ay mapapakinabangan pa. Ang ilang bundok sinusunog para maging taniman o ulingan. Ito ang nangyayari sa Kaingin. Ito ang tinatawag na Northwest Panay Peninsula, isa sa mga naiwang rainforest sa Pilipinas. Kung napapansin niyo, sa gitna ng kabundukan, may isang parte doon na nakakalbo na dahil yan sa pagkakaingin.
Ayon sa DENR, mahigit 200 ektarya ng ating kagubatan ang kinakaingin taon-taon para mapagtaniman o gawing agricultural land. Yung isang puno, kaya po niyang hawakan ang tubig hanggang 1,000 galon sa isang taon. Kaya yun din po sana ang isusupply niya sa ating batis at ilog kung nandun pa rin ang mga puno natin. Ito rin ang mga punong kahoy na may kakayahan pa sanang salain at linisin ang tubig at hangin na ating hinihinga. Pero hindi pa ito ang pinakamalalang pinsala sa kagubatan. Mula sa himpapawid, kitang-kita ang kalbo at tinalupang kabundukan. Isa itong minahan. Ang mga minahan na katulad nito ang nagsusupply ng mga mineral at metal gaya ng nickel na ginagamit sa paggawa ng pera, electronics, alahas at iba't ibang gamit ng tao. Nag-e-export ang mga minahan sa Pilipinas sa iba't ibang bahagi ng mundo. For the whole world, ang taas ng demand. In fact, the capacity, I think, of the whole mining company in the whole world, they cannot even supply 50% of the demand. That is the reason why the price of gold, for example, has gone so high. Sapat na nga kaya itong halaga kumpara sa nawala? Ang totoo, lahat ng kinukuha mula sa gubat at kabundukan ay nagsusupply lang ng matinding demand ng mabilis nating pamumuhay. At kung sa loob lang ng ilang buwan, isang buong bundok ang maaaring mapatag, katakataka pa bang sa loob lang ng ilang taon ay ubos na ang mga gubat? Hindi marahil mahalaga kung anong eksaktong taon ito magaganap. Pero oras nang mamulat na kung magpapatuloy ang kasalukuyang gawi, hindi malayong ganito nga ang mangyari.